Paano makakatulong sina Quentin Grimes at Sandro Mamukelashvili sa bagong mukha ng Los Angeles Lakers? At Davis, ayaw i-trade ng Wizards sa Golden State. Bakit? Isa sa mga pinakamalaking usapin sa NBA free agency ngayong off-season ay ang naiulat na pagkuha ng Lakers kina Grimes at Mamukelashvili. Matapos ang malaking pagbabago sa direksyon ng team at ang pag-alis ng ilang mahahalagang players, kabilang na si LeBron James at iba pang veterans, malinaw na nagsisimula ang Lakers ng panibagong yugto ng kanilang franchise. Sa pagkakataong ito, nakatuon ang organisasyon sa pagbuo ng isang mas bata, mas mabilis, at mas angkop na roster na susuporta sa kanilang bagong pangunahing star na si Luka Doncic. Isa sa mga unang hakbang nila ay ang pagdaragdag kay Grimes, isang 26-year-old shooting guard na kilala sa kanyang kakayahang mag-shoot mula sa 3-point line at maglaro ng matatag na depensa. Sa nakaraang season, nagtala siya ng average na 13.4 points, 3.6 rebounds, at 3.3 assists bawat laro, habang may 45% shooting mula sa field at 36.6% mula sa 3-point area. Ang mga numerong ito ay nagpapakita na kaya niyang maging maaasahang scorer at floor spacer, dalawang katangiang napakahalaga sa sistemang gustong buuin ng Lakers. Malaki ang maitutulong ni Grimes sa estilo ng laro ni Luka. Kilala si Doncic bilang isa sa pinakamahusay na playmakers sa NBA at mahusay siyang lumikha ng open shots para sa kanyang mga kakampi. Dahil mahusay na 3-point shooter si Grimes, mas marami siyang pagkakataong makakuha ng malilinis na shots mula sa labas. Bukod dito, kaya rin niyang bantayan ang mga pinakamahusay na guards ng kalaban, kaya nababawasan ang depensibong responsibilidad ni Doncic at mas napapanatili ang kanyang lakas sa opensa. Samantala, malaking dagdag din sa Lakers ang pagdating ni Sandro Mamukelashvili. Ang former forward ng San Antonio Spurs ay isa sa mga underrated players sa free agency ngayong taon. Noong nakaraang season, nagtala siya ng average na 11.2 points, 4.9 rebounds, at 1.9 assists habang may 52.3% shooting mula sa field at halos 39% mula sa 3-point line. Bilang isang 6'9" forward na kayang mag-shoot sa labas at maglaro sa loob ng paint, nagbibigay siya ng flexibility sa lineup ng Lakers. Nakikita siya bilang posibleng kapalit ni Hachimura. Bagamat magkaiba ang kanilang estilo ng laro, pareho silang may kakayahang maglaro sa iba't ibang posisyon sa front court. Ang kaibahan lamang ay mas mahusay ang outside shooting ni Mamukelashvili, kaya mas lumalawak ang espasyo sa opensa ng Lakers. Sa modernong NBA, napakahalaga ng isang big man na kayang mag-shoot mula sa labas dahil napipilitan ang depensa ng kalaban na lumabas sa paint, na nagbubukas ng mas maraming driving lanes para kina Doncic at iba pang teammates. Kung pagsasamahin sina Luka, Grimes at Mamukelashvili, makakabuo ang Lakers ng isang mas balansing team. Si Doncic ang magiging pangunahing playmaker at scorer, si Grimes ang magiging floor spacer at perimeter defender, habang si Mamukelashvili naman ang magiging versatile forward na kayang mag-ambag sa opensa at depensa. Ang kombinasyong ito ay maaaring magbigay sa kanila ng mas mabilis na ball movement at mas maraming scoring options kumpara sa mga nakaraang season. Mahalaga ang pagdagdag ng Lakers sa kanilang dalawa dahil bata pa sila at may malaking potensyal na umunlad, kaya maaari silang maging bahagi ng pangmatagalang plano ng team kasama si Doncic. Bagamat hindi sila mga superstar, itinuturing silang mahahalagang role players na makakatulong sa pagbuo ng isang mas bata, athletic at balancing team. Kung maipagpapatuloy nila ang kanilang magandang performance, maaari silang maging susi sa pagbabalik ng Lakers bilang malakas na contender para sa NBA Championship. Sa kabilang balita, ayon kay Mark Spears ng ESPN, kabilang din siya sa mga insider na nag-uulat na walang balak ang Washington Wizards na i-trade si Anthony Davis. Layunin nilang pagsamahin sina AD, Trae Young at ang bagong number 1 overall pick na si AJ Dybantsa bilang pundasyon ng team. Hindi interesado ang Washington na i-trade ang 10-time NBA All-Star forward na si Davis at hindi rin sila nakikinig sa anumang trade offers para sa kanya. Ayon sa source na nagsalita kay Spears para sa ESPN at Unscape nitong araw. Ayon din sa isa pang NBA team executive, malaking fan si Wizards General Manager Will Dawkins ni AD. Nitong araw, kinumpirma rin ng source kay Spears ng Unscape na walang interes ang Wizards na ipalit si AD at hindi sila tumatanggap ng anumang offer para sa kanya. Karapat-dapat si Davis na pumirma ng contract extension na maaaring umabot sa 4 na taon
at nagkakahalaga ng $275 million simula August 6. Papalitan ng unang taon ng extension ang kanyang $62.8 million player option para sa 2027-2028 season. Samantala, lumakas ang usap-usapan tungkol sa posibleng trade niya matapos lumabas ang ulat na plano ng Golden State Warriors na habulin si LeBron James sa free agency, ayon kay ESPN insider Shams Charania. Sa parehong araw, tinanggihan ni Draymond Green ang kanyang $27.6 million player option na magbibigay sana ng mas malaking salary cap flexibility sa Warriors upang habulin si James at posibleng makipag-trade sa Wizards para kay Davis. Kung mangyayari ito, muling magsasama sina LeBron at AD na former teammates sa Lakers. Parehong kinakatawan nina Green, James at AD ang Clutch Sports na pinamumunuan ng CEO na si Rich Paul. Ayon kina Charania at ESPN's Anthony Slater, maaaring ginagamit lamang ng Warriors ang posibilidad ng pagkuha kay Davis bilang paraan upang mahikayat si James na lumipat sa Golden State. Nagkampiyon sina James at Davis kasama ang Lakers noong 2020 at nananatili silang malapit na magkaibigan. Kung seryosong hahabulin siya ng Warriors, halos tiyak na kailangang isama sa trade package ang superstar forward na si Jimmy Butler na halos 4 na buwan pa lamang mula nang maoperahan dahil sa ACL injury. Kikita si Butler ng $56.8 million sa susunod na season sa huling taon ng kanyang kontrata, habang si Davis naman ay kikita ng $58.4 million sa 2026-2027 season. Gayunpaman, mula pa noong trade deadline noong Pebrero, ipinabatid na umano ng Warriors kay Butler na nais nilang manatili siya sa team. Tinitingnan ng Wizards sina AD at Young bilang pangunahing haligi ng kanilang rebuilding project. Nakuha nila ang dalawang veterano noong nakaraang season sa paniniwalang matutulungan nilang gawing playoff contender ang Wizards ngayong season, habang nagsisilbi ring mentor sa batang core ng team na kinabibilangan nina AJ Daibancha, ang number 1 overall pick ng 2026 NBA Draft at third-year center na si Alex Sarr. Nagkasundo rin ang Wizards at si Young sa 4-year contract extension na nagkakahalaga ng $212 million upang manatili siya sa Washington. Naniniwala ang Wizards na papasok sina Young at Davis sa susunod na season na mas determinado at mas motivated matapos silang kapwa matrade ng kanilang dating mga team. Ayon sa isang NBA executive na nakausap ni Spears, malaking fan talaga ni Davis si Wizards General Manager Will Dawkins. Sinabi ni Dawkins sa ESPN noong Mayo, sa NBA Draft Lottery, ang makukuha namin sa kanilang dalawa ay mga players na may matinding motibasyon at may gustong patunayan. Ganoon din ang aming mga batang players, gusto rin nilang ipakita na kaya nilang magtagumpay. Sa tingin ko, ang buong organisasyon, mula sa coaching staff hanggang sa aming young developmental players, ay puno ng motibasyong umangat at patunayan ang kanilang sarili. Nakahanap kami ng mga player na gustong maglaro sa Washington DC, gustong magsama-sama at makipagkumpetensya at may matinding hangaring patunayan ang kanilang sarili. Sila ang mga uri ng player na gusto naming tayaan para sa kinabukasan ng team.